Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest kay Bagyong Julian. Lumakas pa nga si Bagyong Julian at ngayon ay taglay na nito ang lakas ng hangin umaabot sa 195 kilometers per hour near the center at gustiness po o pagbugso ng hangin umaabot sa 240 kilometers per hour. At ngayon nga po, kaninang alas 9 ng umaga ay lumabas po ito ng ating area of responsibility. Yung kanyang mata ay nasa labas ng PAR pero inaasahan natin na ito ay temporary o panandalian lamang na paglabas dahil we're expecting a possible re-entry ng mata ni Bagyong Julian sa ating area of responsibility most likely tomorrow. I-explain po natin yan sa susunod na slide. Pero ito pong pinapakita natin ngayon yung satellite imagery. Makikita nga po natin na although nasa labas yung kanyang mata, nag-extend pa or nag-expand pa yung kanyang diametro. So ngayon nakakaapekto pa rin ang bagyong ito sa malaking bahagi ng kalupaan ng Northern Luzon. Kung kaya't exposed pa rin ang extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon sa mga malalakas na pag-ulan, maging yung mga malalakas din na hangin na dulot at dala po nito ni Bagyong Julian. At kanina, as of our latest location, nakita ito sa layong 235 kilometers, kanluran ng Itbayat, Batanes, at ang kanyang movement ay pakanluran po at napakabagal pa rin. Kaya ito nga po ang isa sa mga naging hindi magandang senaryo nitong bagyong ito dahil mabagal siya, so mas matagal na na-expose yung mga landmass natin dito sa extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon kung kaya't exposed po sila sa malalakas talagang mga pagbuhos ng ulan at mga malalakas na hangin. Sa latest na ipinalabas po ng Pag-asa na track, makikita nga po natin kaninang alas 8 ng umaga ay nasa boundary pa po ito ng ating area of responsibility. Then by 9 a.m. po kanina ay lumabas po ang kanyang mata o ang sentro ng kanyang mata sa ating area of responsibility. At kung hindi na po magbabago ang kanyang direksyon at magiging track, posible that by tomorrow, most likely ay papasok ho ulit o magkakaroon ng re-entry ito sa ating area of responsibility and then generally ay northeastward na ang kanyang movement hanggang sa makalabas na po ito ng PAR. Pero kung mapapansin nyo rin po, kahit na sa ganitong movement niya, continuous pa rin po ang pag-issue natin ng tropical cyclone bulletin dahil ine-expect pa rin natin makakaapekto pa rin ho ito sa malaking bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. And by the way, continuous pa rin po tayo mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa sa track nito dahil posible pa rin ho ang mga changes. Posible ang changes dahil nga po itong bagyo ay ngayon nasa labas po ng ating area of responsibility. Kaugnay dyan ng signal number 2, nakatas pa rin sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion of Ilocos Norte at sa northwestern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1, nakatas ngayon sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, maging sa Benguet. Signal number 1 din sa natitirang bahagi pa ng mainland Cagayan, sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, at maging sa northern portion ng Nueva Ecija. So mostly po talaga ay Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ngayon ang may mga wind signal dahil sila nga po ang talaga naapektuhan nitong si Bagyong Julian. At ito pong datos na ipinapakita natin ay yung highest or 24-hour highest rainfall. So, September 30 po yan. So, over the past 24 hours. At nakita po natin, base sa datos, yung Basco Batanes ay nakapagtala po ng 727.8 millimeters of rainfall. Napakadami po nito. And so far, highest po siya in history according sa ating initial report. And sumunod po dyan yung Lawag City, Ilocos Norte, 481.6 millimeters. Calayan, Cagayan, 201.5 millimeters of rainfall. Baguio City, 120 millimeters of rainfall. Habang sa Sinait naman, Sinait Ilocos Sur ay 97.4 millimeters of rainfall. Yung sinasabi ko pong highest in history ay sa Basco Batanes lamang po ang ating reference. But yan, initial report pa lamang ho yan. Pero ano po yung purpose ng pagpapakita natin yung datos na ito? Para po ma-inform tayo na dahil sa malakas
torrential and intense na mga pag-ulan na naranasan over the past 24 hours, very saturated na po ang kalupaan. At posible na ang mga landslides, very prone na po ang ating mga lugar doon sa landslides, maging sa patuloy na pagbaha o floodings. Samantala, yung strong to gale force winds ay posible pa rin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, northern and eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon at maging sa Camarines Norte. By tomorrow, yung gust winds ay posible pa rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, Batanes, Babuyan Islands, the northern and eastern portions of mainland Cagayan, maging sa eastern portion ng Isabela. And by October 3, yung mga pagbugso ng hangin ay pwede pa rin pong maranasan sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. Yung rainfall amount naman, yung heavy to intense rainfall o 100 to 200 millimeters of rainfall ay pwede pa rin pong maranasan sa araw na ito sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Kaya doble ingat pa rin ang ating abiso sa mga kababayan ho. Hindi po pwede maging kampante dahil patuloy pa rin ang mga pag-ulan, maging yung mga pagbugso ng hangin, pwede pa rin humaranasan sa araw na ito. At lalo nakataas pa rin ang signal number 2 dito po sa lugar na ito. Sa moderate to heavy rainfall naman, 50 to 100 millimeters of rain, posible pong maranasan sa mainland Cagayan, Cordillera Administrative Region, and the rest of Ilocos Region. Bukas naman, posible ang heavy to intense rain sa Batanes at Babuyan Islands, habang moderate to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Then generally ay mas mataas talaga ang forecast rainfall dito po sa higher in elevated or mountainous areas. And under these conditions, flooding and rain-induced landslides are possible, especially sa mga susceptible areas or highly or very susceptible to these hazards as identified in hazard maps and in areas with considerable rains for the past several days. Ang ating gale warning, nakataas pa rin ho yan sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, maging sa Ilocos Sur, kaya hindi pa rin ho pwedeng pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa mga lugar na ito dahil sa danger na dulot nga po ng bagyong Julian.